1, therefore, take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. 33, but seek you first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. 34, take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. So, purihin po ang Diyos sa mga salitang ating binasa ngayon. Tayo po'y manalangin. Ama, makapangyarihan sa lahat, salamat muli sa pagkakataon na kami po'y narito upang kayo po'y aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat o Diyos at nawa po, patuloy mo kaming gabayan sa aming pagsamba ngayon. Nawa po ang aming mga puso ay nakasintro sa pagsamba ngayong umaga. Nawa mga problema namin, mga discouragement, mga alalahanin, ay nawa ibigay namin sa iyo at alam namin o Diyos na kayo po ang nagbibigay ng solusyon sa lahat ng mga problema o God. Salamat o Diyos na nawa, bigyan mo kami ng teachable spirit. Ano po ang aming marinig ngayon, ito po ay maging hamon sa amin na magpatuloy na maglingkod sa iyo. Lahat po na ito Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ngayong umaga mga kapatid, tayo po ay inom muna ako. Okay. So ngayong mga kapatid ay ang pamagat ng ating pag-aralan ay prioritize the kingdom of God. Yun, sa Tagalog ay unahin ang kaharian ng Diyos. Yun. Parang sabi nyo, parang gas-gas na yung pastor. Parang gas-gas na yung mga priority na yan. So, gas-gas nga. Pero dapat paulit-ulit. Kasi minsan, yung kahit paulit-ulit, parang sabi nga, pag ang magulang ay paulit-ulit na nagsisermon, anong kahulugan? Yung mga anak ay hindi sumusunod. Kaya ang mga magulang ay palaging naninirmon. Kasi nga, yung mga anak na sinisermonan, paulit-ulit. Kaya yung mga magulang, sa halip na 16 years old, ano ang mukha ng mga na-stress na magulang? 70 years old. Yun. Kaya huwag nyung i-stress yung pastor. Kasi baka yung 60, magiging 120. So, ito pong background na ito, siyempre ang kausap pro ng ating Panginoon, yung mga disciples niya. Yung unang batch, ito yung tinatawag na kadugsong na tinatawag na Sermon on the Mount. Ang Panginoon, nagsimula siya sa sermon. Yun, hindi siya nangaral dito para relax. Bumaba sa lupa, nanirmon po talaga siya. Kaya ang sabi po niya, sa ating teksto ngayon, babalikan po natin yung ating text. Sabi doon, therefore, take no thought, saying, yun, sa Tagalog na lang, kaya huwag kayong mga balisa. Sino ang dapat hindi nababalisa? Mga anak ng Diyos. Amen. Hindi dapat nababalisa. Alam mo, ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Ginawa niya yung langit at lupa. Ang sabi niya sa Genesis 1:1, God created the heavens and the earth. Lahat ng nasa lupa, gawa po ng Diyos. Tapos ikaw yung nababalisa. Ano bang kinababalisa natin? Tatlo lang ang kinababalisa ng tao. Ano sabi doon? What shall we eat? Yun. Siyempre, pag ang tao'y gutom, talagang nababalisa. Naku, pastor, wala na akong bigas. Ano pa? Pagkasunod ay bigas. Anong kasunod? Wala nang ulam. Ano pa? Ang kasunod ng walang ulam. Walang tubig. Lahat talaga. Yun. Sabi doon, what shall we eat? What shall we drink? Or what will we clothe? Yung ating, pastor, wala na akong damit. Puntahan ko kayo sa bahay niyo mga kapatid kung wala kayong damit. Baka budi-budiga na yung mga damit niyo doon. Yun, baka hindi na kayo makatulog sa kwarto dahil ang nakalagay sa kwarto ninyo ay ano? Budiga ng mga damit. Samantalang nung bagong kasal, ilan lang ang damit dalang nyo? Ilang damit? Limang damit. Gayon, sako-sako na. Kaya patutulog na lang kayo saan? Sa upuan. Kasi ang nakalagay ay mga damit na. Parang ginawa nyo ukay-ukay yung bahay nyo. So, sabi ng Panginoon, huwag kayo mga balisa na mga sasabi. Yun, inaalis ito yung reklamo. Anong aming kakanin? Anong aming iinumin? O anong aming daramtin? Hindi uso sa Kristiyano yung nagre-reklamo mga kapatid. Yun. Bakit to? Sabi ng Panginoon, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan
ang kinakailangan ninyo, ang lahat ng mga bagay na ito. So lahat ng kailangan natin, alam na ng Diyos. Dapat hindi tayo nagre-reklamo. Anong iinumin, anong daramtin, anong kakainin. Yung mga nagre-reklamo, ito yung mga unbeliever. Yung hindi kumikilala sa Diyos. Ay, kumikilala ka sa Diyos, tapos nagre-reklamo ka? Eh baka nga hindi ka ma-born again. Baka born again. So dapat pag born again, walang reklamo sa buhay. Palaging relax. Kaya sa halip na tumanda, pag relax, babata ka talaga. Kasi relax eh. Kita mo yung mga may stress sa buhay. Makita mo, parang hindi malaman kung anong klaseng mukha. Yung mukha niya nasa likod na. So, relax lang. Sabi doon, ito yung pinakaano natin, verse 33. At pagkatapos ito, tapos na tayo, uwi na tayo, 3 verse lang eh. Sabi doon, dapat hanapin muna ninyo. Anong hahanapin? Boyfriend, girlfriend, ano sabi? Tatawa, ano naman kayo dito ha? Sabi doon, but seek you first. Yon. Dapat hanapin muna ninyo. Anong hanapin? Yon. Huwag muna kayo maghanap ng boyfriend, girlfriend. Ang uunahin nating hanapin, dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Ano ba? At ang kanyang katuwiran. At lahat. Yung alam mo? Lahat daw ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang tanong, sinong unang hinahanap nyo mga kapatid? Tingin nga kayo mga kapatid. Tingin, eye to eye tayo. Ako lang, tingnan nyo. At makikita kong, makalalaman ko ngayon kung sino ang unang hinahanap. Tingin kayo ng seryoso. Okay lang. Diyos lang nakakalam. Sabi, mukhang si pastor hindi ko alam paano inuuna niyo sa buhay niyo. Bahala kayo kung kayo ang mananabot sa Diyos. Pero maliwanag po dito sa verse na ito, di ba? Ang sabi doon, unahin muna natin. Sinong unahin? Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Ibig sabihin, priority natin ang kingdom of God o ang kaharian ng Panginoon. Kaya yung pamagat ng ating pag-uusapan ngayon, prioritize the kingdom of God. Yon, ipapriority natin ang kaharian ng Panginoon. Sabi doon sa Romans 14:17. Yan, buklat kayo ng Biblia, huwag niyo ako titigan, baka matunaw po ako. Romans 14:17, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain. Yung alam mo yun? At pag-inom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Yun pala yung tinatawag pong kaharian ng Diyos. Hindi po sa material na bagay, kundi sa kapayapaan. Pag naramdaman nyo at payapa na kayo, yun po yung kingdom of God. Yun po yung kaharian ng Diyos. Papayapa na kayo, kumain na kayo, nakakainom, may damit na kayo. Ano pa bang hinahanap nyo mga kapatid? Yung lang naman talaga ang kailangan ng tao. Kakainin, iinumin, at daramtin. Kasama ba ang boyfriend, girlfriend? Hindi. Pastor, para pinipigilan mo ako. Dagdag na lang po yun. Pero para mabuhay ka, mabuhay tayo, tatlo lang po yung sinabi ng Panginoon. Kakainin, iinumin, at ano ba? Daramtin. Ang hirap naman kumain ka, uminom, wala kang damit. Naglalakad ka sa kalsada, hubot-hubad. Hindi na uso, wala na po ngayon si Adat Eva. Kaya diba sabi sa Bible, kayong mga babae, magdamit kayo ng mahihing damit. Yun, ang hirap naman babae. Ang damit mo is spaghetti pababa at pataas. Kukuyugin ka ng mga lalaki. So kaya nga, nilalagay natin sa tama. So, the kingdom of God is the supreme. Yun. Supreme po ito. Ibig sabihin, kataas-taasan na dapat nating sundin sa ating buhay mga kapatid. Kung mayroon kang plano, ang pinaka-supreme na dapat sundin natin, yung kalooban ng Panginoon, hindi kalooban natin. Pinakamataas po yun All ruling, spiritual reign of Christ, sovereignty, righteousness, and peace. We are commanded. Ano yung kinumand ng Panginoon? To seek. Ano yung isi-seek? Yung value, pursue it as our first, highest, and constantly priority. Ano yung constantly, sis? Constantly. Yung patuloy na pinaprioridad sa buhay. Mayroon tayong prioridad minsan na labas sa kalooban ng Panginoon Yun, magtatrabaho ako sa Japan.
Anong trabaho mo, sister? Nagsasayo ako sa entablado. Anong tawag doon? Japayuki. Yun, hindi naman masamang entertainer. Pero kung ibibilad mo naman yung katawan mo para kumita, maghanap ka naman ng trabaho na hindi ma-involve yung katawan mo. Dami naman trabaho maging ano ka. Daming ma-apply ngayon sa Japan yung agriculture. O kaya punta ka sa New Zealand, taga-alaga ng baka. Dami kong napunta sa vlog babae nag-aalaga ng baka. Ang sweldo 200,000, di ba? Pag gusto niyo mag-apply, please contact me 0908-1972-095. Sabi, hindi na pala si pastor sa New Zealand So, lahat ng mga bagay na yan, pag pinagkaloob ng Diyos, walang imposible. Yun. Kapag nakapunta ka doon, ibig sabihin niloob ni Lord. Pag hindi pa rin kalooban. Kapag iniisip natin mga kapatid, na ang Diyos ay may plano na, at hindi pa nagawa, ibig sabihin, relax ka lang. May tamang panahon. Pag hindi mo natanggap yon, mai-stress ka. Lord, bakit wala pa yung aking inaasahan? Baka on the way na, sister, di ba? Baka on the way na. Kalahati ng galing sa North Pole, kalahati ng North Pole sis, nasa na yon? Nasa West Philippines sila. So, huwag nating madaliin. Yung perfect will ng Panginoon, matutupad yun sa ayaw at sa gusto mo. Sabi dito, sa what is the kingdom of God? It's nature. Ano yung nature? Spiritual and sovereign. Yung nature ng kingdom of God, hindi ito material. Ang sabi doon, not earthly, visible or political, it is Christ's rule in the heart. His charge, His eternal dominion. Sabi sa Luke 17:21, yan, bukas tayo Biblia, neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Alam mo yon? Ang kaharian daw ng Diyos ay nasa inyo. John 18:36, Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight. Kung ang totoong kaharian ng Diyos ay nandito, abay, anong kalaban-laban ng nung panahon ng ating Panginoon ay napig, hinagupit, ginarote, makikipaglaban po yon. Pero yung literal talagang kingdom of God, hindi po dito sa lupa. Ang nandito po yung spiritual kingdom. Yung tinatawag pong righteousness, peace, joy, and the Holy Ghost. Kapag mayroong kang banal na espiritu at hindi mo nilalabag yung kalooban ng Diyos, magkakaroon ka ng tinatawag pong righteousness, peace, joy. Yung tatlong yon, pag nasa atin yon, mapayapa na po ang buhay natin. May katuwiran ka, may kapayapaan, at may joy. Kala mo, naglilingkod ka kahit maraming struggle, pero nai-enjoy mo ang paglilingkod. Yun po ang pinakadabis na paglilingkod. Yung nai-enjoy mo yung paglilingkod na kahit naghihirap ka sa buhay, pero inuuna mo yung kalooban ng Panginoon. Katulad ng Macedonian Church, mga kapatid, ang sitwasyon nila napakatindi, pero inuuna nila ang Panginoon. Ano ang po sabi doon sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 hanggang 3? Hanggang 5 na po. Sabi doon, moreover, brethren, we do you to wit the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that in great trial, galang mo yung mga kapatid, nakaranas ba kayo ng great trial? Yung matinding pagsubok na parang pasanin nyo ang buong mundo. Yon. Pero itong mga mananampalataya sa Corinthian, ano sabi doon? Bukod dito yung mga kapatid, inasdami sa inyo ang biyaya ng Diyos ipinag sa iglesia ng Macedonia kung paanong sa maraming pagsubok sa kapigatian ng kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ang sitwasyon po nitong Macedonian church, nakaranas sila great trial, deep poverty, pero nag-i-enjoy po sila sa paglilingkod sa Diyos. Nasa great trial po ba kayo, mga kapatid? O deep poverty? Alin sa dalawa? Matinding kahirapan, matinding pagsubok? Nasa great trial po kayo? Anong great trial? Yung great trial, katulad po nung dito, no? Great trial. Yung great trial, makita po natin si Job. Diba? Si Job, namatayan ng 10 anak. Lahat ng ari-aran niya, nawala. Great trial po yun. Pero makita natin si Job,
matapos mawala lahat ng ari-arian niya, ano ang response niya? Hindi siya nag-complain, hindi siya nagreklamo, hindi siya nagmokmok, hindi siya umiyak, Lord, bakit ganito? Bakit ako pa? Wala pong ganon. Tinan po natin, matapos po mangyari, ang sabi po, Job 1:21, and said, simula tayo sa 20, Job 1, verse 20 hanggang 22. Sabi doon, then Job arose and rent his mantle, and showed his head, and fell down upon the ground, and worship. Galang mo yung atin, matapos mabalitaan niya, namatay yung 10 anak niya, nawala yung lahat ng kayamanan, binagyo yung napakalaking bahay niya. Pero makita natin yung attitude ni Job, na ang sabi niya, upon the ground in worship. Hindi siya nag-complain, hindi siya nagmukmok, kundi anong ginawa niya? Lumuhod, dumapa sa lupa at sumamba sa Diyos. At sabi niya sa 21, and said, naked came out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Alam mo yung katindig ugali ni Job? Magagaya ba natin yun, kapatid? Na kapag may trial, luluhod tayo sa Diyos. Yun, maunawa natin na siya ang nagbigay, siya rin ang babawi. Wala naman tayong dila dito nung isinilang. Mayroon ba dito nung isinilang may dalang kaldero? Uwa! May dalang kaldero si brother. Wala, zero talaga tayo. Yung ganong estado, naunawaan ni Job. Kaya ito yung response niya. Verse 22, in all this, Job sin not, nor changed God foolishly. Sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job na inari mang ang Diyos. Hindi siya nag-complain. So, ano ibig sabihin natin? Na tayong mga mananampalataya, dapat talaga mataas yung tiwala natin pagkakilala sa Diyos. Mapapamahal ka lang sa isang tao pag kilala mo na siya. Maaaring magka-crush ka. Ako, crush ko si sister. Crush lang. Pero ano ibig sabihin ng crush? Brother, crush is the beginning of ano po? Crush is the beginning of love. Pero hindi pa love yun. Nagsisimula pa lang. Kasi nagka-crush ka pa lang. Ako, ang gwapo ni brother. Tall, dark, and ano pa? Handsome. Handsome ma. Yung dulo, delikado po yun. Tall, dark, and handsome ma. At nung makilala mo handsome ma, nawala na yung crush. Yun, kasi nakilala mo na handsome ma pala. Yun. Kaya nagka-crush ka lang. Nung makilala mo na ang tunay na ugali, ako naman, di baling wala akong poging asawa. Ang sama naman ang ugali. Okay lang. Kahit maitim, kahit ganito, pero responsible naman. Maka-Diyos. O, di ba? Sino ang gusto niya, hindi naman kagwapuhan, pero maka-Diyos at responsible? Ay, pastor, gusto ko talaga tall, dark, and handsome, pastor. Di ba, hindi responsible, hindi maka-Diyos. Patay tayo doon, mga kapatid. So, ang hanapin natin, unang quality, unang katangian ng isang tao, babae man lalaki, maka-Diyos, mga kapatid. At sigurado yon, makakasama mo yan, lifetime. Yun. Yung mga gwapo, hindi naman masamang maging gwapo, masama. Regalo yan ng Diyos eh. Pero, sino ang unang nagkasala sa Bible na pinakamagandang nilikha ng Diyos? Si Lucifer! Ang unang pangalan ni Satanas nung hindi pa siya nagkakasala ay Lucifer. Ang sabi sa Bible, siya ang pinakamagandang nilikha ng Diyos. Walang katulad si Satanas. Kaya, ang sabi niya, ako ay ganito. Yun, tingnan natin yung kanyang tinuran. Yung kanyang mga proklamasyon nung siya ay nagkaroon ng pride. Yan ang mga mubatid. Tingnan natin yung sa Isaias. Tingnan natin yung Isaias, no? Isaias chapter 14. Tingnan natin yung paano nangyaring si Lucifer ay naging Satanas. Yun, pwedeng panoorin niyo yung preaching ni Elder Melvin noong Wednesday. Ang turo niya about demons. Yun, yung mga pangalan ng mga demonyo. Yun, dami pa ng pangalan ni Satanas eh. Pero tingnan lang natin sa verse 12. Sabi doon,
how art thou fallen from heaven, O Lucifer? Alam mo, Lucifer ang unang pangalan niya. Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga. Sa Tagalog, tala sa umaga, yung word na Lucifer eh. Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpanghina sa mga bansa. Verse 13, for thou hast said in thy heart, ito yung medyo nagkaroon na ng pride si Lucifer eh. Kasi nga, nilikasan ng Diyos na perfect at siya yung tinatawag na pinuno ng mga anghel sa kalangitan. Ano sabi doon? I will exalt. Ganun mo yun? Unang sinabi niya, I will ascend to heaven. Tagalogin na nga natin. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas, ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ano pa? Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan, mga alapap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Ganun mo ang taas ng pride ni Lucifer? Gusto mong pantayan ng Diyos, anong ginawa sa kanya ng Diyos, mga kapatid? Ibinagsak po siya na dito sa lupa. Kasama ng ilan po, 1/3 ng mga anghel. Nag-rebuild po ang si Satanas kasama yung mga anghel. Kaya ang tawag sa kala ay rebellious angel. Tuturo natin yan. Rebellious angel. At nasaan po sila? Nandito po sila sa lupa. Ang trabaho nila ay mangakit. Ibang aral po yun. So, ibig sabihin lang mga kapatid, kung tinatawag po natin pag-i-enjoy sa kalooban ng Panginoon, ano sabi doon? Character. Yung righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Once na yung Banal na Espiritu hindi nagigrip. Paano nagigrip ang Banal na Espiritu, mga kapatid? Paano nalulungkot, napipigati? Ito po yun. Para mapigati ang Banal na Espiritu, ang sabi po ng Ephesians 4:30, pag gumawa ka ng kasalanan, ang Banal na Espiritu ay napipigati o nalulungkot. Sabi doon, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. At huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Yung tatak sa atin, yun ang Banal na Espiritu. Kapag nagkakasala tayo, di ka nakapagbasa ng Bible, nag-grieve yung Holy Spirit. Kapag hindi ka nag-pray, nag-grieve yung Holy Spirit. Pag hindi ka naka-attend ng fellowship, nag-grieve yung Holy Spirit. Kapag gumagawa ka ng kasalanan, nag-grieve yung Holy Spirit. Ano man yung kasalanang ginawa mo, sikreto man o hayag, nag-grieve, nalulungkot, napipigati yung Banal na Espiritu. At kapag napigati yung Banal na Espiritu at hindi ka nagsisi, ano ang sabi ng 1 Corinthians chapter 3? Tingnan natin mga kapatid, chapter 3 verse 16. Ang sabi ni Apostle Paul, know you not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you. Hindi ba ganyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ganun mo yun, yung Banal Espiritu nananahan saan po? Sa tabuan ng iglesia. Siyempre kabahagi ito ng church. Kumbaga yung katawan, yung kamay, saan nakakabit yung katawan, yung kamay? Katawan. Kapag sumakit yung kanang kamay mo, sino makakaramdam? Buong katawan. Hindi naman ako, wala akong naramdaman eh. Nakakabit sa iyo yun eh. Ganon din ho tayo. Bawat isang gumawa ng kasalanan, ramdam po ng buong iglesia. At sino ang paparusahan kapag isa po sa atin ang gumawa ng mali? Ikaw lang ba o buong church? Buong iglesia po mga kapatid. Kasi ang sabi ito, no? Know you not that you are, tumutukoy sa church. You are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you. Sa kabuuan ng church. Verse 17, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple you are. Kaya kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. Hindi po building ang templo ng Diyos. Ang templo ng Diyos ay mga tao na mga na born again, na bautismuhan, na dagdag sa church. Tayo po yun. Tayo po ang templo ng Diyos. Na ang templong ito daw ay sabi ng Panginoon ay banal. Pag sinabing banal, ibinukod ng Diyos. Kaya kapag isa po sa atin ang gumagawa ng mali,
Hindi lang yung tao ang paparusahan, buo tayo makakaranas ng parusa. Kaya kailangan mag-ingat. So, dito po, ang sinasabi ni Apostol na Pablo, sabi doon, tingnan natin, yung tinatawag na its worth, incomparable and eternal, pearl of great price, hidden treasure, worth more than emeralds. Sabi doon, Matthew 13:44 hanggang 46, again, the kingdom of heaven is like unto treasure hidden up field, the which when a man had found the hidden, and for joy thereof, goeth and sell all that he had, and buyeth that field. Yon, yung mga naghahagad ng kayamanan, lalo na yung mga treasure hunter, alam nila pag may treasure doon sa lugar na yon, bibili na nila yung lupa. Halimbawa, ang lupang yon ay nakalaga ng 1 million. Pero kung alam namang may kayamanan doon, na nakakalaga ng 1 billion, bibilin mo, Sir Perla? Ako bibilin ko yon. Galam mo, may 1 billion doon na ginto, ang nakakalang ng 10 million lang. Ipapangutang ko yan, lahat ng bangko, mangungutang. Ganun no, ang pag-una sa kalooban ng Panginoon. More than silver and gold. Kapag tayo po ay gumagawa ng mabuti sa Panginoon, kapag inuuna natin ang kalooban ng Diyos. More than silver and gold. Parang sabi ni Peter, nung nagpapagaling siya, sabi ni Peter, silver and gold I have none. Wala siya nun. Pero in the name of Jesus Christ, arise and walk. Mas mahalaga pa pala ang Panginoon sa silver and gold. Sabi ni Peter, silver and gold I have none. But in the name of Jesus, arise and walk. Ibig sabihin, ang Panginoon more than sa mga material dito sa mundo. Kaya sabi ng Panginoon sa John 15, tingnan po natin, John chapter 15, simula natin sa verse 1. Sabi doon, I am the true vine and my Father is the husbandman. Verse 2, every branch in me that beareth not fruit, that he taketh away. Yung mga nakakabit sa puno at hindi nagbubunga, anong ginagawa ng Panginoon? Inaalis niya. Tayo kayo magtaka mga batid. Pag hindi tayo namunga, isang araw, anong mangyayari? Baka alisin tayo ng Panginoon. Ang dami na nga naalis dito eh. Kung siguro hindi naalis dito, baka 3 service po tayo dito. Ang dami na natin. Bakit inalis ng Panginoon? Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. Yun, inaalis. And every branch that beareth fruit, He forget it, that it may bring forth more fruit. So yung mga taong nanatili sa Panginoon, anong ginagawa ng Diyos? Ang bawat sanga na sa akin din nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga, nililinis niya. Ang Diyos pa rin ang naglilinis. At ano mo? Upang lalong magbunga. Alam mo, kapag ikaw ay faithful, ang Diyos pa rin ang maglilinis sa ating mga kapatid at magbubunga tayo ng sagana. Sabi ng verse 3, now you are clean through the word which I have spoken unto you. Verse 4, abide in me. Anong sabi ng Panginoon? Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can you except you abide in me. Wala tayong magagawa, kapatid. Pag hiwalay tayo sa Panginoon, wala talaga tayong magagawa. Sabi ng Panginoon. Kaya, saan man tayo pumunta? Yung mga nagpaplano mag-abroad, taas ang kamay. Lahat ang nagpaplano. Nai-president, nagpaplano po kayo mag-abroad? Saan? Malay mo, may anak po si Nanay President sa US, ano? Germany. Canada. Dala mo yun? Ganon-ganon lang si Nanay President, mga anak. Germany. Canada. Pwedeng i-petition yan eh. Kaya lang na, pag nandun ka, huwag kakalimutan ng Panginoon. Baka dami kasi yelo doon. Kaya huwag mag-yelo ang pananampalataya. So, abide in me, saan man tayo dalhin ng Panginoon. Kasi hindi natin sigurado, after 1 year, after 2 years, after 3 years, after 5 years, yung iba sa inyo, wala na po dito. Okay lang ho yun, na maghiwalay-walay tayo para sa makabutihan. Pero kung maghiwalay ka lang dahil galit ka sa akin, Pastor, ayaw ko na dyan, galit po ako sa inyo, pinatamaan mo ako ng Sunday eh. Sa akin ka pa nakatingin? Saan ako titingin, mga kapatid? Hindi na ako titingin sa inyo, dito na ako titingin. Anong klaseng preacher yun? Alam niyo mga kapatid, wala ditong personalan.
Kapag tinatamaan po kayo, ibig sabihin, mahal po tayo ng Diyos. Ibig sabihin, pinapaalalahanan po tayo na may mali tayong ginagawa sa ating buhay. Kaya gusto ng Diyos na maramdaman natin yung pagmamahal niya. Kaya sabi ng Panginoon, verse 5, ito maganda mga kapatid, I am the vine. Yon, siya ang puno. Yon, you are the branches. Sanga tayo, sabi ng Panginoon, figurative po ito. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Pag wala ang ating Panginoon, wala daw tayong magagawa, mga kapatid. Kasi, di ba, sinong may tanim sa inyo na kahit yung maliit na bulaklak? O, ano bang alaga nyo? Ha? Kalabasa. Pag yung kalabasa, pinutulan nyo, ano ang namamatay? Yung pinutol o yung puno? Yung pinutol. Kasi wala na sa puno. Ang gagawin ninyo, lagain na lang nyo. Pero, kahit sa di ba sa puno, yung sanga, putulin nyo, anong nangyari yung naputol na sanga? Nalalanta. Anong gagawin mo, brother, pag yung natuyo na, ipanggagatong na lang. Pero yung natira, sumasanga, kita mo yung manggad dyan, mga kapatid. Ilang putol ko na yan. Ilang beses ko na pinutol yan. Pero habang pinuputol, lalong nagkakasanga. Pero yung naputol ko, saan napunta, brother, ikaw nagakot nun eh. Pinanggatong na. So, ganun ang mangyayari. Kapag nawala na po tayo sa gawain ng Panginoon, mamalayan mo lang, wala ka ng silbi sa ministry ng Panginoon. Magiging palaboy ka na. Magiging tinatawag kang the prodigal son. Ano ba yung prodigal son? Yon, humihiningi yung parte niya sa magulang niya. Nung binigay ng ama, anong ginawa naman ng anak? Nagpakasasa sa kamunduhan, sa kalayawan, ginastos sa mga last of the flesh. Nung naubos yung pera, anong nangyari na? Nag-apply ng trabaho. Anong trabaho ang in-applyan? Pagkain ng baboy. Yun, nagpapakain ng baboy. Ang problema, hindi siya pinapakain ng amo niya. Kaya, ang kinakain na lang niya, pagkain ng baboy. Ganun po yun, no? Yes. Kaya lang naalala niya, doon sa tatay ko, sa Ghana, ang daming pagkain. Ang naalala niya, bumalik na lang eh. Kahit wala na siyang parte, nakuha na niya eh. Ang sabi niya, kahit nalang trabahador ako, at least doon, makakakain ako. Di niya alam, araw-araw iniintay siya ng tatay niya. Amen. Nandun sa bintana na naghihintay sa anak na nawalay at naging paraboy. At nung makita nung tatay yung anak niya, patakbong niyakap niya yung anak niya. At sabi niya sa mga alipin, magkatay kayo ng baka! Ang anak ko na wala! Ngayon ay narito na! Alam mo yon? Ang saya. Ang saya ng tatay niya, kahit ang anak niya pasaway, rebelde, pero yung magulang hindi nakakatiis. Ang anak ay nakakatiis sa magulang, pero ang magulang hindi kailanman matitiis. Minsan ganun lang talaga ang magulang, medyo masungit, matapang, pero hindi talaga matitiis ng magulang ang anak. Ang daming anak natitiis ang magulang eh. Pinag-aral, elementary, high school, ilang taon pinaaral ng magulang ang anak? Elementary. High school. College, ilang taon yun, mga kapatid? Elementary, 6 years. High school, ilang years? 6? Ha? 6 na, 12 years old. College, ilan? 4. 20 years. Yung magulang mo, nagluluto ng pagkain. Gumigising ng maaga para ipagluto yung mga estudyante. Ang tanong, mga estudyante, nagpapasalamat ba kayo sa magulang nyo? Ano ang sasabihin nyo sa magulang? Mama, Papa, Daddy, Mami, Papay, Mamay. Ano ba tawag nyo? Ano man tawag nyo? Salamat po sa sakripisyo nyo. Alam mo, 20 years, unang sweldo ko, Mama, buong buo kong ibibigay sa inyo. Siguro yung mama niya eh. Pupunta ako sa London. London, puro loan pala. Loan 1, loan 2, loan 3. Yung mga nagtatrabaho anak, nakatingin na, yung mga magulang, nakatingin na ba kayo ng bigay ng anak, mga kapatid? Isumbong nyo sa akin. Yung mga anak na, yung magulang na may nagtatrabaho, isumbong nyo sa akin. At sisermonan ko ang mga anak nyo. So, mga anak,
Hindi naman yan utang na loob, kundi bilang pagmamahal, bilang pagpapasalamat sa magulang. Parang tayo, hindi naman obligasyon natin sumamba sa Diyos. Pasalamat natin sa Diyos. Dahil siya ang lumikha ng langit, siya ang pumili. Kaya tayo narito, nagpapasalamat tayo. Yun ang tinatawag na gratitude sa English. Yun, sa English, gratitude. Pwede na muna. Natutuyan ako ng lalamunan. So, sunod po, ano sabi doon? Verse 6, if a man abide not in me, he is cast forth as a brand and is withered, and man gather them and cast them into the fire, and they are burned. Kaya may mga Kristiyano, mga kapatid, parang masirable na ang buhay. Kasi nga, nawalay na po sa Panginoon, nawalay na po sa church. Pag nawalay ka sa church, nawalay ka rin sa Panginoon. Bakit to? The church is the body of Christ. Pwede bang paghiwalay yung ulo at katawan? Halimbawa, mga kapatid, ako po ito. Pero yung katawan ko nasa Mindoro. Payag ba kayo na ang ulo ko lang ang narito? Talagang lumulutang yung ulo ni pastor. At kayo rin, ang naiwan yung katawan. Yung ulo nyo, iniwan nyo sa bahay. Hindi ho pwede. Kung nasaan yung ulo, nandun din yung katawan. Kung anong ginagawa mo sa ulo, ginagawa mo rin sa katawan. At anong ginagawa mo sa katawan, ganun din ang ginagawa mo sa ulo. Kaya kung ikaw ay faithful sa katawan, faithful ka rin sa ulo. At ang head of the church is our Lord Jesus Christ. Kaya dito natin, hindi naman natin nakikita ang Panginoon, di ba? Pero sinabi niya sa Matthew 16:18, tingnan nga natin mga kapatid, Matthew 16:18. Ano pong sabi dito ng ating Panginoon? And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. At sino ang nagtatag ng iglesia, mga kapatid? Ang ating Panginoon. Yung iglesia, hindi po ito yung iglesia na building. Iglesia po, mga tao na mga ibinigay ng Ama kay Kristo, mga na-born again, nagpabaptize. Ito po, nadagdag po sa iglesia. Ito po yung itinatag ng ating Panginoon. At mapapansin po natin, ang sabi doon, and the gates of hell. Yun. Ang pintuan ng impyerno. Alam mo, pintuan pa na ba? Yung pintuan na ng impyerno dito, Brad. And the gates of hell shall not prevail against it. Sa kasaysayan, mga kapatid, from the time of ng Panginoon, talagang mga Kristiyano, nakaranas sila ng persecution, famine, struggle, pero yung true church, hindi po nawala. Ang nawawala, yung ibang kapatiran. Pero yung totoong church, nagpatuloy from the time of first century hanggang sa ating kapanahunan. Bakit ito tinawag tayong primitive Baptist? Kasi ngayong originality of doctrines, originality of practice, ginagawa natin. Bakit wala tayong instrumento? Yon. Sinong mahilig magtugtog sa inyo, kapatid? Yung, ano ba yun? Yung maliliit na gitara? Kuliling ba yun? Yon. Ako, marunong ako mag-gitara, mag-organ. Yun, nag-practice nga kami doon kina Star Chai. Kailang kulang yung kulang yung sabit. So maganda yung tugtugan. Pero sa Biblia mga kapatid, wala kang mababasa sa New Testament na nag-uutos na gumamit ng instrumento sa bagong tipan. Kahit isang talata, walang inutos ang ating Panginoon na gumamit ng instrumento pagdating sa church. Wala po, never. Kailan po gumamit ng instrumento sa church, mga kapatid? Anong taon? Bibigyan ko ng libreng Bible, yung makasabot. Anong taon? Nakabasa na ba kayo ng tatak sa Revelation? Anong tatak po yon? Yung sa Book of Revelation? Tatlong numero. Taong 666 AD. Doon nagsimula ang pag-utos na magtugtog sa church. At ang nag-utos, sino po? Hindi po ang Panginoong Jesucristo. Si Pope Vitalian, Papa. Hindi Kristiyano ang nag-utos. Hindi ibig sabihin, yung pattern, tinan po natin, ang Panginoon mismo ang nagsabi, Matthew 28:20. Tinan nga natin mga kapatid, Matthew 28:20. Anong sabi natin, Panginoon?
teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. In law, I am with you always, even unto the ends of the world. Amen. So, yung lahat ng gagawin natin, doktrina o practice, magagaling sa utos ng Panginoon. Hindi po sa tradisyon, hindi sa utos ng tao, na katulad ng sinasabi ng Panginoon sa Mark chapter 7, verse 6. Anong sabi ng ating Panginoon? He answered and said unto them, well hath Isaiah prophesied of you, hypocrites! Dala mo, tawagin ng Panginoong hipokrito. Pag kayo po kaya ang sabihang hipokrito, ano mararamdaman nyo? Alam mo, napaka-hipokrito ka, brother, sister. Ano po ibig sabihin ng hipokrito? Sa mababaw na Tagalog. Plastic, mapagkunwari. Yon. Kaya maraming, hindi lahat ng nakakausap mo, totoo mga kapatid. Hindi lahat na nakausap mo ay totoo. Marami dyan. Plastic. Ako alam ko kung plastic o hindi. Kasi alam mo naman kung plastic o ano yun sa kawali, sa planggana. Alam mo kung plastic o ano tawag doon, yung aluminum. Ganon din sa kausap, ang daling ma-discern kung plastic yan o hindi. Pero ito yung sabi ng Panginoon. He answered and said unto them, well hath Isaiah prophesied of you hypocrites, as it is written, these people, these people, anong ginagawa ng mga these people na ito? Honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Galam mo yon? Praise the Lord, hallelujah, and He is Lord. Talagang, ang galing mo pag-worship, He is Lord. Nanginginig pa eh. Pero anong sabi ng Panginoon? But their heart is far from me. Yon. Kasi ang Diyos hindi tumitingin sa ganda ng boses mo, hindi tumitingin sa ganda ng mukha mo, hindi tumitingin sa ganda ng katawan mo. Ano ba ang perfect na baywang, mga kapatid? Sa babae, anong perfect na baywang? 24? Ano pa? 24, 23, 24, baliktad, 20. Ayun, bahala na kayo. Basta kami, ang perfect namin, basta... So, hindi itong tumitingin ka anong perfect sa tao. Ang sabi ng Panginoon tumitingin siya sa puso ng tao. Kung maalala natin si David, gustong paltanas ng Diyos si King Saul. Kasi nawala na yung banal na espiritu kay King Saul, naging iba na yung espiritu. Ang sabi ng Diyos kay Samuel, pumunta ka sa bahay ni Jesse. May isa doon, anak. Yun ang magiging hari doon. So hindi pa sinasabi ng Diyos kung sino. Abay, sumunta nga si Samuel. So pinatawag niya yung mga anak. Abay, lalaki, ang gugwapo. Siyempre, sundalo yun, mga anak Isa lang ang hindi sundalo doon, si David. Sabi ni Samuel, ito na. Ang lulusog. Ang titikas. Baka isa dito, maging hari. Anong sabi ng Panginoon? Wala dyan. Nagtaka ngayon si Samuel. Tinanong ngayon si Jesse, may anak ka pa bang natitira? Ay, may isa pa akong anak. Nandun sa parang tagpapastol ng tupa. Sabi niya, ipatawag mo. Nung dumating si David, anong sabi ng Panginoon? Yan ang pinili ko na maging hari. Sapagkat ang Diyos ay hindi tumitingin sa anyo ng tao, kundi sa puso. Anong nakita ng Panginoon kay David? Maka-Diyos po talaga. Talagang nandun yung pagiging matatakotin sa Diyos ni David. So yun ang nakita ng sabi ng Panginoon, huwag kang titingin sa panlabas na anyo. Tumingin ka sa panloob. Ayun ang tanong, makikita ba natin yung panloob, sister? Ano ba ang nasa loob natin? Atay, baga. Pero sabi ng Panginoon, malalaban mo yung nilarawan ng puso mo, ng puso na isang tao, sa kanyang ginagawa, sa kanyang sinasalita. Yon. Kasi di man pwedeng halukayin natin ang puso mo, Brad. Kung may lang, ang tawag doon sis, yung pwedeng malaman yung nilalaman ng puso, ay madali lang, pero hindi natin alam Pero nagmamanifest po yan sa ginagawa ng tao. Kaya nung dumating ang ganitong sitwasyon,
sabi dito ng Panginoon, Mark 7:21. Sabi doon, for from within out of the heart of men proceeded evil thoughts. Yon, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip. Yon. Sa loob ng puso yon. Ang mga pakikiapit, mga pagnanakaw, mga pagpatay sa kapwa-tao, mga pangangalunya. Verse 22, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, at ang kalibugan. Alam mo, pati kalibugan. Ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Anong sabi ng Panginoon? Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipang galing at nakakahawa sa tao. Kaya kapag may kasama kang ganito, mahahawa ka talaga. So, matindi ang ating Panginoon. Kaya tayo po, hindi tayo mga sasabi-sabi ng tao. Kung ano lang ang inutos ng Panginoon, doon lang tayo. Hindi yung mamatin. Wala tayo ditong entertainment. Wala tayong special number. Mga kapatid, tinatawagan po Sister Perla at Sister Janice na sila po ay mag-join dito. Anong kakatay? Itaas ang hawak mo ang beat. Ganun mag-join. At pagkatapos po nila, ay magsusulo po si Sister Aida. At pagkatapos po, sasayaw po si Brother Ariel ng tango. Siguro, masaya talaga tayo, magsisigawan tayo, palakpakan eh. Kaya lang, inutos ba ng Panginoon yun, mga kapatid? Never. Yun, gawin mo yan sa labas, huwag dito sa loob ng church. Hindi po yun ang true worship. Diba sabi ng Panginoon, God is a spirit, so the worshiper must worship Him in spirit and in truth. Ba't ating gagawin? Walang angkumad eh. Kaya sabi ng Panginoon, ni Paul sa Colossians 2:8, may warning. Ano sabi doon? Beware. Yon, pag nakakita kayo ng beware, sa pintuan ng bahay, beware. Kasi may malaking bulldog. Mag-ingat, may aso. Yon. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. So may tinatawag na philosophy, vain deceit. Ano yung sa Tagalog? Walang kabuluhang pagdaraya ayon sa saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo. Filosofiya, walang kabuluhang pagdaraya. Kaya tayo, di ba? Dami nating mga practice na di naman inutos ni Kristo. Minsan, tatalakayin natin yan. Okay, sunod po. Ano sabi doon? Tingnan natin, mga kapatid. Yan, malapit na tayo matapos. Sabi doon, the command, seek you first. Yun, first. Supreme priority. Pinakamataas na priority. Yun, kung meron kayong plano sa buhay, dapat mas may plano kayo sa ministry ng Panginoon. Magtatrabaho ako para sa gawain ng Panginoon. Magdinegosyo ako para sa gawain ng Panginoon. Ang gandang priority. Kasi sabi doon, the command is, seek you first. First, supreme priority. Kung mayroon kang priority, pero first priority mo, ang ministry ng Panginoon. Mag-a-abroad ako. Pupunta ako sa Germany. Yun. Para pag ako'y pinagpala ng Diyos, makatulong ako sa ministry. Yun ang supreme priority, mga kapatid. Pupunta ako sa New Zealand. Pag ako'y nagkatrabaho doon, supreme priority ko ang ministry. O, di ba ganda nga? Pag nakarating ako sa Germany, hindi ko kakalimutan ang gawain sa Cavite. Ang dami hong nag-abroad na. Ngayon, wala nang konekta. Yun. Pupunti na yung iba, may connection pa. Yung ibang nag-abroad, ni hi, ni hello. Wala na eh. Ang tagal ko nang mini-message, 3 taon na, hindi pa sumasagot. Okay lang kung 3 araw, 1 linggo, ay kalawang taon na, hindi pa sumasagot. Wala na, no connection. Di ko alam kung binalak na ako eh. Akala ko,
uutangan. So, nakakalungkot mga kapatid. Ang dami ng pinagpala, pero nakalimutan na ang ministry. Samantalang nung wala pa, nagpe-pray pastor, ipag-pray mo ako na makahanap ng trabaho. Nung nakahanap ng trabaho, nasaan na si brother? Nasaan na si sister? Nawala na. Yun. Nakalimutan na yung nagbigay ng trabaho. Hindi ako nagbigay ng trabaho. Pinag-pray lang kita. Pero sabi ng Panginoon, seek you first the kingdom of God and His righteousness. Priority natin, magkatrabaho ka man, nagsweldo, yun. Di ba? Yung sinabi ko nung last Sunday, kapag tayo po ay nagkatrabaho, priority natin na tayo po ay i-response yung panawagan ng Diyos. Anong tawag doon? Sa ulumang tipan, matindi yung panawagan ng Diyos eh. Di ba? Kapag yung bayang Israel, tingnan natin sa Malakay mga kapatid. Malakay 3:8, 7. Ito, magandang pag-aralang mahaba. Sabi doon, even from the days of your fathers, you are gone away. For from my ordinances, and you have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But you said, wherein shall we return? Diba? Parang hindi alam ng bayan Israel kung saan sila babalik. Parang, anong tawag doon? Nagmamaangan pa. Parang, saan ba kami babalik, Lord? Pero sabi ng Panginoon, will a man rob God? Yun. Ito, sa bayan Israel po ito. Nananakawan baga ng tao ang Diyos? Sabi ng Panginoon sa bayan Israel. Gayon may ninanakaw niyo ako. Ang sagot ng bayan Israel, ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Nagkasagutan pa itong Israel sa Panginoon eh. Saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Yun, ganun ang prinsipyo ng Diyos during the time of Old Testament. Na kapag dumating ang blessing, yung 10% doon, dadalhin sa templo. Hindi sa kanila yon. Ang totoo nun, yung 10%, ibinabalik mo lang para sa Diyos. Hindi ka pa nag-uupirin doon. Kaya sabi doon sa verse 10, sabi sa verse 9, you are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Kayo'y nangasumpa ng sumpa, sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay initong buong. Anong buong? Buong bansa, buong bayang Israel, nag-commit na ng pagnanakaw sa Diyos. Tapos sa verse 10, ano ang pinakautos ng Panginoon? Bring you all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out of blessing, that there shall not be room enough to receive it. Alam mo yung pangako. May nagagawa ba natin ito, mga kapatid? Na kapag dumating ang blessing, sabi ng Panginoon, ibigay niyo yan sa Diyos, ang kay Cesar, ang kay Cesar. Yung kay Cesar, anong kay Cesar, mga kapatid? Automatic. Wala ka na magawa doon. Kasi sa payslip, anong nakalagay? Tax, 10%. Pero pag sa Panginoon, ito na lang. 1%. Sa New Testament, mga kapatid, tinan nyo sa New Testament kung paano magbigay ang mga mananampalataya during the time. Hindi na ho 10%. Hindi issue ang 10%, mga kapatid, sa New Testament. More than 10%. Nagbibintahan pa nga siya ng lupa eh. Tingnan natin sa, simula natin sa 42. Ang sabi doon, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. 44, and all that believed were together and had all things common. Ito yung ugali nila, mga kapatid, yung nasa bagong tipan. Hindi na sila nagbibigay ng 10%. Ay, salamat ang pastor, ligtas pala ako dyan. Hindi na sila nagbibigay ng 10%. Ano kaya ginagawa nila, mga kapatid? 10% ba? Sabi doon, in sold their possession. O, ayaw mo magbigay ng ikapo, ibinta mo yung aray niya. Kaya mo ba yun? Sabi doon, and sold their possession in goods and parted them to all men as every man had need. Gala mo, ilan pong nakatala dito nagbawa nun. At may mag-asawa pa nga na nagbinta ng lupa, pero nung pinagbintahan, ano ang ginawa nung mag-asawa? Kinupit.
Malaki kasi ang... Alam mo, huwag kayong mangungupit, mga kapatid. Alam mo, mag-asawa. Para sa Panginoon, kinupit. Anong nangyari doon sa mag-asawa? Namatay. Namatay po. Dalawa po Yun, sila. kasi pinangako na nila yung kapag nabenta yung lupa, ibibigay ng buo. Yes. Ay ba, nung nakita siguro, libo-libo, ay naku, hindi naman ito alam ni Pastor. So, pag hindi nyo kaya yung more than tithes, doon na lang kayo sa standard. Sa atin, standard talaga yung 10% ng kapatid eh. Yun talaga. Sabi doon, kung hindi nyo kaya yung more than, doon na lang kayo sa standard na tinuturo ng Biblia. Para hindi ka na mahilo. At hindi ka na malito kung ano talagang standard. Sa lumang tipan, talaga sabi doon, bakit mo gagawin yon? Dahil sa pagmamahal sa Diyos. Sa bagong tipan, 2 Corinthians 9:7, anong sabi doon? Every man according as he had purposed in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Magbigay, anong utos? Magbigay Masamang... ang bawat isa, ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos. Sino daw iniibig ng Diyos? Ang nagbibigay ng, hindi lang nagbibigay, ano ang klase pagbibigay? Ng masaya. Yun. Ibig sabihin, nasa bahay pa lang, alam mo nang ibibigay. Yun, talagang masaya ka doon. Lord, pinagpipray mo ngayon, Lord, ito ibibigay ko, Lord. Nawa, magamit sa kalooban mo, malumawak pang aming ministry. So, sunod po, ano pa, mga kapatid? Sabi doon, sa Hebrew 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. Gagawin natin ang lahat sa pananampalataya. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is our rewarder of them that diligently seek Him. 2 Chronicles 31:21, and every work that He began in the service of the house of God, and the law, and the commandment to seek His God, He did it with all His heart. Yon. Gagawin natin ang lahat ng bagay ng buong puso. Yon. Kasi pag buong puso, mga kapatid, hindi mahirap gawin. And prospered in His righteousness, the way of the kingdom. Sa 1 John 2:29, if you know that He is righteous, you know that everyone that doeth righteousness is born of Him. Philippians 3:9, and be found in Him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Punta tayo sa tinatawag na what it means to prioritize it. In heart and affection, love God above all. Yun ang tinatawag na priority. Sinasabi natin, mahal natin ang Diyos na higit sa lahat. Pero, napapriority ba natin ang Diyos, mga kapatid? In heart and affection, love God above all, treasure in heaven, not earth. Sabi doon, Matthew 6:21, for where your treasure is, there will your heart be also. Kung nasaan ang puso mo, nandun din, kung nasaan yung kayamanan, nandun din yung puso mo. Colossians 3:1-2, if you then be risen with Christ, seek, ano ba yung isisik natin? Seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Yun. Meditate in thought and time. Meditate on His Word. Nag-meditate pa ba kayo ng salita ng Panginoon, mga kapatid? Bago matulog? Ano bang iniisip nyo bago matulog? Nako, may utang ako kay sister, may utang ako kay brother. Lahat inutangan ko na, kaya hindi na ako makalabas sa bahay. Matindi yun, ano? Ano bang iniisip natin bago nako, wala pa yung aking boyfriend, wala pa yung aking girlfriend. Lord, maawa po kayo. Ano, bago matulog, mag-meditate po tayo ng Word of God, mga kapatid. Yun, bago matulog, magbasa ng isang chapter para payapa kang matulog. Yun. Ano ang sabi ng Panginoon? Huwag mong ikabahala yung araw ng bukas. Ay matutulog ka nga, ang iniisip mo yung bukas, bakit? Magigising ka pa ba? Sigurado ka bang magigising ka pa bukas? Sabi ng Panginoon, sapat na ang araw na ito. Ano yung araw na ito? Ngayong araw na ito, sapat na. Kung anong mangyari ngayon, pag magpasalamat ka, yung araw, huwag mo nang alalahanin. Kung hindi pa nga dumarating yung araw bukas, may problema ka na eh.
Eh, dami mga problema ngayon. Idadagdag mo yung araw, bukas, sa pangalawang, talagang hindi ka talaga makausap. Kung ako kasabi, Pastor, dami kong problema ngayon. Kasi ang problema mo, may problema ka ngayon. Idadagdag mo ba yung problema sa darating? Eh, tambak talaga ang problema mo. Ang sabi ng Panginoon, sapat na ang araw na ito sa lahat ng iyong kabalisahan. Harapin natin ang araw na ito na may pagpapasalamat sa Diyos. Yun. Huwag na nating alalahanin yung hindi pa dumarating. Kung nandyan na, saka natin harapin. Di ba, Sister Perla? Wala pa naman eh. No? Pag dumating na, ay ito na, Pastor. Ipinakikilala ko na sa'yo. He is my love. Wala pa naman eh. Kung nandyan na, saka na natin harapin. Ang harapin natin ngayon kung paano mag-enjoy sa paglilingkod sa Diyos. At baka si ang Lord na talaga ang magdadala sa'yo. Yun. Malay mo, Star Perla, I am a pastor of Primitive Baptist America. I want to marry you now. Grabe. Tapos si nanay, konting English lang dahil. Di natin alam ang panahon, di ba? Yes. So, importante, enjoy lang yung buhay Kristiyano. Amen. At hindi natin alam yung will ng Panginoon. Parang ano yan eh. So, sabi doon sa Philippians 3:7-8, tingnan natin. But what things were gained to me, those I counted loss of Christ. You doubtless, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ. Jesus is my Lord. Yon. So, ang iisipin natin, yung mga bagay na kasalukuyan, yung mga nakaraan, sabi ni Apostle Paul, limutin ang nakaraan. Anong harapin? Harapin ang nakaraan. So may nakaraan, Sister Perla, huwag ka mag-alala. May nakaraan talaga. Yung mga nakaraan, tapos na po, yun eh. Huwag mo tayong mabuhay sa nakaraan. Ako po, dami kong nakaraan, kung alalahanin ko. Baka nag-suicide po ako, nagpakamatay. Ang dami kong kabiguan sa buhay, mula elementary, high school, hanggang nagkatrabaho. Ang dami kong kabiguan. Kung hinarap, kung yun lang ang focus ko, hindi na ako naging pastor. Pero ang sabi ko doon, bakit? Sila lang ba ang marunong sa buhay? Yun. Kaya nga ako napunta sa Manila eh. Dahil sa kabiguan. Ang sabi ko, makikipagsapalaran ako sa Manila. Yung pala, journey na, plano na ng Panginoon eh. Yung nangyari sa akin doon. Kasi kung hindi nangyari yun, ako aalis sa Mindoro eh. Hindi talaga ako aalis doon. Kasi maganda ang buhay sa Mindoro eh. Sagana. May alaga kong manok, kambing, baboy. Ang dami kong tanim na, dami itong tanim na saging. Mayroon kaming koprahan. Buhay talaga doon. Ay dito, tinititigan natin. Anong tinititigan natin? Judith! Ako, Judith na naman sa kuryente. Judith sa internet. Lahat Judith. Pero, saan kukuha ng pambayad? Di ba? Samantalang doon, libre ang tubig. Libre ang ilaw. Libre. Lahat libre. Sa probinsya, libre lahat talaga. Magtanim ka lang ng kamote. Kamuting kahoy. Ube. Lahat. May saging na. Magtanim ka ng prutas. O dito, bago kami nga, ngayong linggo, di kami nakakain ng prutas eh. Samantalang doon, nabubulok lang ang mga prutas dahil sa dami. So, challenge po sa atin. So, final po, mga kapatid, the blessed promise, all these things shall be added. Sabi doon, and all these things shall be added unto you. Psalms 34:10, the young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Yon, 34:10, basahin natin sa Tagalog mga kapatid yon. Sa 34:10, Psalms 34 verse 10. Yon, ito ang memory verse natin. Buong linggo. Pati yung Bible study natin. Lahat ng Bible study, ito yung memory verse natin. Sasauluhin nyo. Ano yung nakalagay doon? Ang mga bata ni Leon ay kinakapos at tagtitiis ng gutom. Ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. Sa Tagalog, sa English, the young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Pag inuna mo ang Panginoon, hindi ka magpapagkukulangin. Di ba? Yun sa pangako ng Panginoon eh. Amen. Yun. Ganang gandang verse na ito mga kapatid.
Ako, magti-21 years na ako dito. Hindi nagkulang ang Diyos. Minsan delay lang. Pero, hindi talaga nagkulang. Minsan eksakto, asap. Yes, Lord, amen. nandiyan na, mamumutol na. Ay, huwag mo na! Ay, nandito na yung pambayad. Gano'n mo, nandiyan na yung mamumutol. Talagang ang Diyos, eksakto talaga. Ako, proven ko yan, mga kapatid, talagang palaging eksakto si Lord. Kaya, di ba tayo nag-aalala? Ako, wala pa. Yung pala, may takdang panahon ang Diyos sa mga blessing na dapat darating. Tapos sa Hebrew 13, ito, last verse na po natin, mga kapatid. 13:5. Anong sabi doon? Let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have. For he had said, I will never leave thee, nor forsake thee. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong mga tinatangkilik, sapagkat siya ang nagsabi, sa anumang paraan, hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Kaya yung totoong tapat sa Panginoon, makikita mo yung kanyang buhay. Hindi talaga makikitaan mo na parang naghihirap. Kasi nga, pangako ito ng Diyos. Pag wala ito sa inyo, baka may problema ang puso nyo, mga kapatid. Baka hindi tayo faithful sa Panginoon. Parang hindi naman totoo, pastor, yan. Parang hindi ko maramdaman yung pangako ng Diyos. Baka ikaw ang hindi nakakaramdam. Baka namamanid na tayo sa mga salita ng Panginoon, hindi na natin nagagawa yon. Kasi ang Diyos ay hindi sinungaling. Amen. Ang Diyos kapag pinangako, kanyang tinutupad. Pero may kondisyon. No? May kondisyon. Tinan po natin, Proverbs. Parang masarap pa. Chapter 3. Ito, memorize na niyo ito, mga kapatid eh. Chapter 3, verse 5. Ano nakalagay doon? Trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. Verse 6. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Yun. Hindi ikaw yung magdadirect ng lakad mo. Hindi ikaw magdadirect ng mga plano mo. Ang Diyos mismo ang magdadirect sa'yo doon sa dapat kalagyan mo. Anong gagawin mo? Magtiwala ka. Sabihin, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng mga lakad at kanyang ituturo. Sino magtuturo? Ang Diyos. Ang iyong mga landas. Ito, ang gandang verse na ito, mga kapatid. Kala ba, pag nilayan ko ito, parang nawawala yung discouragement na magiging panatag ka na wala kang dapat gawin kundi maging faithful sa Panginoon. At bahala na ang Diyos sa huli. Kasi pag hinuli mo ang gawain ng ang Panginoon, baka mapahamak tayo eh. Bayaan mong ang Diyos ay unahin natin at bahala na ang Diyos kung ano yung plano ng Diyos sa buhay natin. Siya ang nakakaalam ng lahat. Hindi ka pa pupunta, alam na ng Diyos kung anong bansa ang pupuntahan mo. Yun. Malay mo, si Brother Earl, makapunta sa bang bansa ang plano mo, Brad? Ha? Canada. Talagang hindi ka nagbabago, Brad. Canada talaga. Ayaw mo sa New Zealand. Malayo ang Canada sa New Zealand kasi marami nang pupunta sa New Zealand eh. Meron dito, London. Si Amiel gusto niya sa ano ba yung yung mga may Spanish language. Yun, doon daw eh. Kasi gagawa daw siyang pizza. So yun po, mga kapatid, sa umagang ito at tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat ulit Lord, sa mga salitang amin na rin ngayon na nagbigay sa amin ng challenge na i-priority namin ang gawain mo, i-priority natin ang kaharian mo sa aming mga buhay. Salamat o God sa mga salitang amin na rin ngayon na nagbigay sa amin ng encouragement na magpatuloy na maglingkod sa iyo. Sa mga natitira pang maraming oras, kayo po ang mangunat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, baka po na kayo at paawit si Brother Lirik.